Part 28. Nang makita niya ang nasa kanyang harapan ay halos hindi niya makapaniwala. Napaka-romantic at halos maluso ang puso niya dahil rito. Ang kanyang mga nota ay nagningning bigla at pakiramdam niya hindi totoo ang nasa harap niya at isa lamang panaginip. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa mga oras na iyon. Napaganda, masasabi niya na isa ito sa mga pangarap niya simula pa lamang noong bata pa siya at ngayon ay nasa harapan na niya ito. Halos hindi siya kumurap dahil baka sa isang kurap niya ay mawala ang nga ito bigla. Punong-puno ang buong silid ng napakaraming stuffed toys at iba't ibang klaseng mga manika. Ang iba ay malilit, ang iba ay malalaki na halos mas malaki pa sa kanya. Napaka-realistic pa ng ilan at habang iginagala niya ang kanyang paningin sa loob ay medyo nakabuka ang kanyang bibig sa sobrang pagkamangha. Ang mga manikang naroon ay ang mga usong mga manika noong bata pa siya. Naroon din ang mga manikang pinapangarap niya lang noon at inaasam na mapasa kaniya pero ngayon ay nasa harap na niya. May mga limited edition din na mga manika ng mga sikat na anime doon at ang manga ito ay napakahirap bilhin. Sobrang mangha at tuwa ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Nalulula siya sa sobrang dami at gaganda ng mga ito. Hindi niya maiwasang mapaluha sa sobrang galit niya. Lucas, sampilan mo nga ako. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. Sabi niya kay Lucas pagkatapos ng mahabang sandali na pananahimik. Bigla namang natawa si Lucas dahil sa sinabi niya. Ano ka ba? Totoo ang lahat ng nasa harap mo at hindi ka nananaginip. Sabi nito sa kanya. Sa puntong iyon ay doon na napakurap-kurap si Annie at pagkatapos ay napakusot pa siya sa kanyang mga mata kung sigurado ba siya sa kanyang nakikita. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay naroon pa rin ang mga ito at hindi nawala. Talaga, masayang tanong niya rito dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin makapaniwala si Annie. Napakarami at lahat ng mga ito ay paborito ko noon. Paano mong nagawa ito at bakit? Mahinang tanong niya rito. Hindi na rin niya napigil ang kanyang sarili at nagtatakbo palapit sa mga manika. Punong-puno siya ng kaligayahan ng mga oras na iyon at tila ba bumalik siya sa kanyang pagkabata sa mga oras na iyon. Nagmukha siyang 5 taong gulang na bata at nagtatalon pa sa tuwa pagkatapos ay dumampot ng ilan at masayang niyakap ang mga ito. Sa kanyang mukha ay may maliwanag at masayang ngiti. At sa kanyang puso ay nag-umapa ang kaligayahan na nararamdaman niya. Ilang sandali pa ay dali-dali siyang bumalik sa harapan ni Lucas at mahigpit na niyakap ito. Salamat dito, pero, paano mo nalaman na gusto ko ang mga manikang ganito? Tanong niya bigla rito. Samantala nang makita naman ni Lucas ang saya sa mga mata ni Annie at kumikislap pa ang mga mata nito ay napaisip siya na sulit ang lahat ng ginawa niya para pasayahin ito, kahit na may kahirapan ang ginawa niyang iyon ay at least ay napasaya niya ito ng sobra. Salamat ulit, sabi nito sa kanyang ngunit tinaasan niya naman ito ng kilay at pilyang nagsalita. May bayad yan, sabi niya rito at pagkatapos ay mabilis na itinuro niya ang kanyang labi. Nakita niya na nag-alinlangan si Annie ng ilang segundo ngunit pagkatapos ay mabilis din namnan itong tumingkayad upang halikan siya. Agad niya itong niyakap at tinanong. Nasiyahan ka ba sa regalo ko Mrs. Montenegro? Tanong niya rito Jimmy ngiti sa mga labi. Nang marinig niya ang sinabi nito ay bigla na lamang nag-init ang kanyang tenga pati ang puso niya. Sobrang sarap sa kanyang pandinig na marinig ito. Salamat, Lucas. Salamat sa regalong ibigay mo sa akin, bulong niya rito. Nang marinig ni Lucas ang sinabi niya ay bigla naman itong napasimangot bigla at bahagyang nalungkot. Anong itinawag mo sa akin? Lucas. Tanong nito sa kanya. Ewan ko sayo, sabi na lamang ni Annie rito at pagkatapos ay hindi naman nakapagsalita. Nang nilinggan niya ito ay wala pa ring kemo emosyon ang mukha nito at mukhang hindi pa rin ito masaya hanggang sa mga oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Annie. Nahulaan na agad ni Annie na gusto talaga nitong marinig ang salitang iyon ngunit halos wala siyang lakas ng loob na tawagin ito sa ganun. Matagal na rin silang kasal na dalawa, bagamat inaabangan niya na tawagin siya nito ng ganun simula pa noong una, isa pa ay gusto niya rin naman itong tawagin ito ng ganoon ngunit sadyang nahihiya lang talaga siya kaya hindi niya ito matawag-tawag. Matagal niya na rin naman talaga iyong pangarap na sabihin at iyon na ang tamang pagkakataon na tawagin ito sa ganun. Isa pa ay bagay na bagay rin ang paligid at ang emosyong nararamdaman niya. Lahat ay masasabi niyang perpekto. Ano bang gusto kaya nito pabulong? O yung sumisigaw siya para rinig na rinig nito? Sa totoo lang ay kinakabahan siya.
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at pakiramdam niya ay pinagpapawisan na rin ang mga palad niya. Napalunok siya. Sa kabilang banda naman ay alam ni Lucas na nag-aalangan siya at alam din niya na kailangan niya ito bigyan ng oras at hayaan itong makapag-isip ng mabuti. Mas maganda na rin iyon sa halip na pilitin niya ito. Kaya lanmang ay ilang minuto na ang lumipas at patuloy na lumilipas ngunit wala pa rin. Susuko na sana si Lucas ngunit bigla na lamang nagangat ng ulo si Annie at tumitig sa kanya. "Salamat, mahal kong asawa," sabi nito sa malumanay na tinig. At nang marinig ito ni Lucas ay bigla na lamang niyang naramdaman na ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Napatitig siya rito at hindi nakapagsalita ng ilang minuto. "Anong sinabi mo?" "Hindi ko narinig," sabi niya rito, na sa totoo lang ay narinig niya naman pero gusto niya lang ulit na marinig ang sasabihin nito. Alam ni Annie na inaasar lang siya nito para ulit-ulitin niya ang sinabi niya. "Asawa," ulit niya ngunit syempre ay wala na ang salitang maalat sa puntong iyon ay medyo pasigaw na. Ngunit pagkatapos niyang sumigaw, namumula ang buong mukha niya at kung titingnan niya lang siguro ang itsura niya sa harap ng salamin ay baka kasing kulay na hinog na kamatis ang kanyang mukha. "Ganon sana. Narinig ko na," sabi nito sa kanya at pagkatapos lang nitong magsalita ay lumapit ito sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya ay, mabilis siya nitong inakbayan at binigyan ng isang halik sa noo. "Ang cute ngayong ng asawa ko," sabi nito sa kanya at pakiramdam niya ay mas lalo lang tumindi ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hindi siya nakapagsalita. "Kailangan ko pa ring pumasok sa trabaho. Dito ka lang sa bahay ha. At hintayin ako hanggang sa makauwi ako," sabi nito sa kanya at pagkatapos ay pinindot pa ang kanyang pisngi. Pagkatapos lamang ng ilang sandali ay tuluyan nang umalis si Lucas at sa napakalaking silid, tanging si Annie lamang ang naiwang nakatayo doon mag-isa. "Asawa, cute." Tinawag siya nitong asawa at pinuri pa siya nitong cute siya. Ang lahat ba kaya ng iyon ay mula sa kaibuturan ng kanya puso? O napilitan lamang ito? Biglang napahawak si Annie sa kanyang mukha at pagkatapos ay doon niya naramdaman na mainit nga ang mga pisngi niya. Hindi nagtagal matapos umalis si Lucas ay nakatanggap si Annie ng tawag mula kay Alejandro. "Hiha, libre ka ba ngayon? May sasabihin sana ako sayo," sabi nito sa kanya. "Dad, wala naman akong pupuntahan ngayon. Libreng-libre po ako," mabilis na sagot niya rito. "Okay, sige. Magtatalaga ako ng isang tao para sunduin ka dyan," sabi nito sa kanya. "Okay po, Dad." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ibinaba na nito ang tawag. Doon naman napakunot ang kanyang noo ng mga oras na iyon dahil wala siyang alam na dahilan kung bakit siya nito ipinatatawag at hindi niya maiwasan ang hindi kabahan ng mga oras na iyon. Bakit kaya bigla na lamang siyang hinanap ng daddy ni Lucas at taagang ipinaghanda pa siya ng taong susundo sa kanya? Mukhang planadong-planado talaga nito na kausapin siya. Sobrang halaga kaya nang sasabihin nito at gusto pa ay sa personal pa nito sabihin sa kanya ang lahat. At gusto pa ay sa personal pa nito sabihin sa kanya ang lahat. Mabilis siyang lumabas sa silid na iyon at pagkatapos ay nagbihis. Ilang sandali pa nga ay dumating na rin kaagad ang susundo sa kanya kung saan ay kaagad siyang sumakay doon. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana sa buong biyahe. Pagkarating niya doon ay nalaman niya na naroon din pala si Lian kaya mas lalo pa siyang nabahala at kinabahan tuloy. Sa mga nakaraang taon ay mabibilang na lamang sa daliri na makikita ang dalawang ito na magkasama maliban na lamang sa mga importanteng mga okasyon. Nang akita niya ito doon ay alam niya na kaagad na napakahalaga ng bagay na sisihin ng daddy ni Lucas sa kanya dahil magkasama ang mga ito, hindi ito simpleng bagay lamang. "Maria." Nang makita niya si Lian ay kaagad niya itong binati kaya lamang ay malamig siyang sinulyap nito at nagsalita. "Umakyat ka na. Kanina ka pa hinihintay ng daddy sa study room," sabi nito at nagpaskil ng bahagyang ngiti sa labi. "Sige po," mabilis nitong sagot sa kanya at nilampasan ito at nagdirdiretso sa hagdan. Habang naglalakad paakyat ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Annie. Sobra siyang kinakabahan ng mga oras na iyon. Nang makarating sa tapat ng pinto ay huminga muna siya ng malalim bago siya kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, isang malalim at malakas na tinig ang dumating mula sa loob. "Pasok ka, hiha," sabi nito sa kanya at pagkabukas niya ng pinto ay kaagad niya itong nakita na may binabasang libro. Dahan-daang naglakad papasok si Annie at nang makalapit siya sa harapan nito ay kaagad siyang nagtanong.
Daddy, may problema po ba? Bakit po ninyo ako bigla-biglang ipinatawag? Agad niyang tanong Rito na hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Hiha, umupo ka muna bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Tinuro nito ang upuan sa harap ng mesa na kinauupuan nito. Agad naman siyang sumunod sa sinabi nito. Pagkaupo ni Annie ay kaagad na ibinuka ni Alejandro ang kanyang bibig upang mag-umpisang magsalita. Nitong mga nakaraang araw, paano ka tinatrato ng magaling kong anak na si Lucas? Agad na tanong nito sa kanya. Bagamat gulat siya sa tanong nito ay kaagad namang nagawa ni Annie na sumagot rito. Mabait naman po siya sa akin, Dad, sagot niya. Idagdag pa na inalala niya ang lagay ng relasyon nila nitong nakalipas na araw ay mukha namang may pagbabago si Lucas at mukhang sinusubukan nitong aralin na mahalin siya. Sa ipinapakita nito sa kanya ay nabuhayan siya ng pag-asa. Hiha, gusto ko lang sabihin sa'yo na kaming dalawa ng mami mo ay kakampi mo. Huwag kang matakot magsabi sa amin kung sinaktan ka ni Lucas, sabi nito sa kanya. Dad, hindi naman niya ako sinasaktan, mabilis niyang sagot rito. Kahit na anuman ang maging takbo ng relasyon nila ni Lucas ay hinding-hindi niya ito sisiraan sa harap ng pamilya nito. Kahit na minsan oo, nasasaktan nga siya nito ay palalampasin niya ito at hindi niya kailanman dapat nasabihin sa magulang nito. Napabuntong hininga naman si Alejandro nang marinig nito ang sagot niya at tiningnan siya nito na may pag-aalala sa mga mata. Sa tingin mo ba ay hindi namin alam kung ano ang ginawa ng bastos na ito kamakailan lang? Sabi nito sa kanya, ikaw naman pala ibig sabihin ay palagi mo na lang siyang pinagtatakpan sa mga ginagawa niya. Dagdag nitong sabi sa kanya, hindi mo man lang magawang magsumbong sa amin ng mga pinaggagawa niya. Nang marinig ito ni Annie ay wala siyang ibang nagawa kundi ang magyuko ng ulo at hindi na lamang nagsalita. Mahal niya ito, syempre ay normal lang na pagtakpan niya lahat ng ginagawa nito, hindi ba? Dad, alam kong inaalala niyo lang ako ni Mommy. Pasensya na po kung itinago ko sa inyo ang lahat, mabilis na paghingi niya ng paumanhin rito. Tama si Lolo, masyado kang mabait kaya matagal mo na siyang pinagtatakpan. Ilang araw lang ang nakalilipas ay binigyan niya si Trisha ng engranding kaarawan at nalaman namin ang tungkol rito pero wala ka nang dapat pang alalahanin dahil gumawa na ng paraan ng mami mo para mapalayo ito sa inyo ng mga ilang araw, sabi nito sa kanya. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay hindi ito nanggugulo sa kanila ni Lucas ay dahil pinaalis pala si ito. Bigla tuloy naisip ni Annie ang tawag ni Trisha kay Lucas kagabi. Marahil ay kaya ito tumatawag kay Lucas upang magpasando rito kung nasaan mang lupalop ito ng bansa. Nang mga oras na iyon ay bigla na lamang inilabas ni Alejandro ang isang sobre mula sa drawer at iniabot ito kay Annie. Tingnan mo ito, sabi nito. Ang unang pumasok sa isip ni Annie ay baka ito ay isang bagay na iniwan ng kanyang lolo para sa kanya kaya agad niya itong binuksan. Ngunit nang makita niya ang mga larawan sa loob ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya agad nakapagsalita. Natulala siya na napatingin sa mga larawan. Dad, itong mga larawang ito. Totoo ba ang lahat ng ito? Gulat na ta ni Annie at hindi makapaniwala habang nakatingin sa mga larawan na sa mga oras na iyon ay nakakalat na sa mesa. Ang lahat ng larawan ay larawan ni Trisha. Bagamat alam niyang hindi ganun kalini si Trisha ay hindi niya pa rin inaasahan na magiging ganun ang ugali ni Trisha sa buong bansa. Sa lahat ng mga larawan ay naroon si Trisha at may mga kasamang lalaki, at hindi lang yun dahil paiba-iba nagmukha ng mga lalaking nasa larawan. May mga nakayakap ang mga ito sa isa't isa kung saan ang kayakap nitong lalaki ay punong-puno ng tato ang buong katawan at halos magkahalikan na. Sa dami ng larawan na iyon ay wala man lang magandang kuha kundi napakalalazwa ng mga ito. Ang lahat ng larawan na narito ay puro si Trisha, sabi niya. Ilang sandali pa nga ay inipon nito ang mga larawan at muling inilagay sa loob ng sobre ang mga ito at saka iniabot ang sobre kay Annie. Ngayon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo at ikaw na ang bahala sa mga ito. Gusto kong gamitin mo ang mga ito sa pinakadapat na paggagamitan. Lagi mong tandaan na anuman ang desisyon mo ay lagi kaming nakasuporta ng mami mo sa iyo, hiha. Sabi nito sa kanya. Agad naman na napakunot ang noo ni Annie nang marinig niya ito. Ibibigay po ninyo ang mga ito sa akin. Muli niyang tanong rito. Oo, gustong kong iwan na sa iyo ito dahil kung sakali mang hindi na talaga maisasalba pa ang pagsasama niyo ay baka mag-anit mo ang mga iyan para mapanatili pa si Lucas sa piling mo. Sabi nito sa kanya.
Dad, tutal naman ay ibinigay niyo na sa akin ang mga ito, ay pwede bang ako na ang bahala sa mga ito? Seryosong tanong ni Annie rito. Maingat naman na tumanggo si Alejandro sa kanya at pagkatapos ay sinabing, "Oo, ikaw na nagbahala dyan, hiha. Kung ano man ang gawin mo sa mga iyan ay nasa sa iyo na yon," mabilis na sabi nito sa kanya, at nang marinig ito ni Annie ay mas nakahinga siya ng maluwag. "Dad, nakita na ba ni Lucas ang mga larawang ito?" Agad na tanong ni Annie rito. Agad naman itong namang napiling sa kanya. "Hindi pa, hiha," sagot nito sa kanya. "Ganun po ba? Kung hindi pa niya ito nakikita ay mas mainam nang hindi na niya ito makita pa," mabilis na sabi ni Annie rito. Nang matapos magsalita si Annie ay mabilsi niyang dinampot ang sobre na nasa mesa at ginamit ang kanyang dalawang kamay at ang buo niyang lakas at pinunit ang mga ito sa harap mismo ni Alejandro. Nang makita naman nito ang ginawa niya ay kaagad na nagulat ito. Hindi siguro nito lubos akalain na pupunitan niya ang mga iyon, sa halip na gamitin niya at ipakita kay Lucas para tuluyan na nitong tigilan si Trisha. "Hiha, hindi mo ba naisip na ito na lang tanging magagawa namin para may salba pa ang pagsasama ninyo?" Tanong nito sa kanya nang makita nitong pinunit niya ang mga larawan. "Dad, salamat sa pag-aalala pero nakapagdesisyon na po ako," sagot niya rito, at pagkatapos ay mas pinagpira-piraso pa ang mga natitirang larawan sa kanyang kamay hanggang sa halos hindi na ito mabubuo pa. Pagkatapos niyang punitan ang mga ito ay napatitig siya rito. "Dad, salamat sa inyo ni Mommy. Alam kong napakabuti ng intensyon ninyo at alam kong ginagawa niyo lamang ang lahat ng ito para sa aking ikabubuti," sabi niya, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Kaya lang ay ayokong panatilihin ang kasal namin ni Lucas dahil lang sa ganitong paraan. Kung magkakaroon kami ng damdamin ang isa't isa ay napakaganda nun, hindi ba? Pero ang manatili siya sa akin sa pagsira sa imahe ni Trisha sa kanya ay mukhang hindi naman tama, hindi ba?" Dagdag pa niyang sabi rito. Alam niya na maiintindihan nito ang punto niya, dahil katulad nito ay wala din itong pagmamahal sa asawa nito na si Lynn, kaya din sila naghiwalay. Napabuntong hininga ito. "Wala na akong magagawa pa kung yan ang desisyon mo, hiha. Hindi kita pinipilit pero umaasa pa rin ako na sana ay maging maayos pa rin ang pagsasama ninyong dalawa," sabi nito sa kanya. "Dad, huwag kayong mag-alala dahil magsisikap ako na manatili kaming magkasama," sabi niya rito, at pagkatapos nun ay tuluyan na nga siyang nagpaalam rito. Papaalis na siya sa mansiyon nang hindi niya inaasahang makasalubong ang pinsan ni Lucas na si Kathy. Sa pagkakataong iyon ay mas mukhang mabait ito ngayon at nginitian pa siya. Pero dahil alam niya na pilit lamang ang ngiti nito ay hindi niya ito nginitian. Ayaw niyang makipagplastikan rito. Alam na niya kaagad kung ano ang sadya nito, kung bakit ito naroon. Nasisiguro niya na manghihingi ito ng suporta sa pamilya Montenegro dahil alam niya na kung wala ang tulong ng pamilya ay tiyak na hindi nabubuhay ang mga ito, lalo na at napakaluho ng mga ito. Katulad nga ng hula ni Annie ay tama siya dahil pumunta ito doon para humingi ng tulong kay Alejandro dahil kahit papano ay kamag-anak pa rin naman daw sila ng mga ito. Sa mga oras na iyon ay napakahirap ng buhay ng mga ito, lalo na at naubos na ng mga ito ang pera na iniwan ng ama nito, kaya kinapalan na nito ang mukha nito at nagpunta doon. Nang hindi makuha ni Kathy ang gusto niya pagkatapos niyang makausap si Alejandro ay biglang umusok ang tenga niya sa galit. Halos ipagtabuyan pa siya nito paalis doon, kaya nagmarcha siya palabas ng study room nito na nakakuyom ang mga kamay at nagngingit ang kalooban. Napatigil siya sa mismong pinto ng silid at halos mag-apoy ang kanyang mga mata at muling nilingan ang pinto. "Annie, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi namin aabutin ang ganito. Pero dahil sa iyo ay nabigo ang lahat ng plano ko, kaya ipinapangako ko ga hindi ko hahayaan na maging masaya ka," sabi niya ng mahinang tinig habang galit na galit siya. Akmang aalis na sana siya nang bigla na lamang siyang mapalingon sa byuserohan na nasa pinto. Yumuko siya at pinulot ang isang piraso at nakita niya ang mukha ni Trisha roon. Bakit parang sinadya na panti-punitan ang mga iyon? Bakit naroon ang mga pictures ni Trisha? Napalingon sa paligid niya si Kathy at nang makita niya na walang tao ay kaagad siyang yumuko upang damputin ang mga iyon at mabilis na isinilid sa kanyang bag. Pagkatapos ay dali-daling umalis doon na animoy isang tao na may kinuha sa bahay na iyon. Nasisiguro niya na hindi lamang iyon basta-basta, baka magamit niya ang mga iyon. Pagdating ni Kathy sa bahay nila ay kaagad niyang binuo ang mga larawan at nagulat siya nang makita ang mga iyon.
Agad niyang tinawagan si Trisha pagkatapos. Ate Trisha, may mga larawan ka sa akin noong nasa ibang bansa ka pa. Agad na sabi niya rito nang sagutin nito ang tawag niya. Anong sabi mo? Mga larawan ko na nasa ibang bansa pa ako. Ulit niyang tanong rito. Sa totoo lang, nang marinig niya ang sinabi nito ay pinilit niyang maging kalmado kahit na ang totoo ay bumilis na ang tibok ng puso niya ng mga oras na iyon. Ang naging buhay niya sa ibang bansa ay pinakatatago niya at ayaw niyang malamang ng kahit sino. Pinilit niyang ibaon na iyon sa limot nang makabalik na siya sa bansa. Ipadala mo nga sa akin ang larawan na sinasabi mo. Agad niyang sabi rito kahit na hindi pa ito nakakasagot sa tanong niya kanina. Okay, sige ate. Ay zezend ko sa'yo sa chat. Mabilis naman nasagot nito sa kanya at dali-daling pinatay ang tawag. Ilang sandali pa nga ay kaagad nang dumating ang mga larawan na ipinadala sa kanya ni Kathy at nang makita niya ang mga larawang iyon ay parang sisabog ang ulo niya sa sobrang gulat, hindi siya makapaniwala. Sa dulo ng message ni Kathy ay nakita niya daw sa months iyon si Annie at nasisiguro daw nito na sa kanya galing ang mga iyon. Hind niya tuloy maiwasang isipin na napakagaling talaga ni Annie at nakukuha pa ito ng mga larawang iyon. Saan kaya nito nakuha ang mga iyon? Napaisip siya ng malalim, ni minsan ay hindi niya ito nakita sa ibang bansa. Ibig sabihin pala ay mukhang nag-utos na ito ng tao noon pa man para lang manmanan siya. Kung hindi nito ginawa iyon ay napaka-imposible namang makakuha ito ng mga ganoong larawan. Ang napakatahimik at hindi makabasag pinggang babae ay hindi niya akalain na may ganitong pag-uugali pala. Annie, since ikaw naman ang nag-umpisa nito ay huwag mo akong sisihin sa mga susunod pang mga mangyayari. Kathy, kakampi pa ba kita? Tanong ni Trisha rito at pagkatapos niyang tawagan ito. Syempre, naman ate Trisha. Kung hindi mo na ako kakampi, bakit ko naman ipapadala ang mga picture na iyan sa iyon kung hindi mo na ako kakampi, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Mabuti kung ganun. Ngayon ay gusto kong gawin mo ang sasabihin ko. Gusto kong ikalat mo ang mga larawang ito sa social media, sabi niya rito. Samantala matapos namang pakinggan ang sinabi ni Trisha ay halos hindi siya makapaniwala. Ano ate? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kapag kumalat ito sa social media ay baka makaabot pa ito kay Kuya Lucas. Sa tingin mo ba kapag nakita niya ang mga ito ay may posibilidad pa na makasama mo siya? Naguguluhang tanong ni Kathy kay Trisha. Gusto ko na makita niya ang mga ito at malaman niya. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya kung magkakaroon ba siya ng simpatsya sa akin. Sabi niya pa rito. Pero ate Trisha, nagdadalawang isip na sabi ni Kathy rito. Sigurado ka ba talagang gusto mong ipakalat ang mga ito? Ulit niyang tanong rito. Oo at gusto ko nang gawin mo ngayon. Sabi niya rito. Ang mga mata ni Trisha ng mga oras na iyon ay puno ng determinasyon. Buong-buo ang loob niya at wala siyang pag-aalinlangang nararamdaman. Huwag kang mag-aala. Mamaya kapag naipakalat mo na ang mga yan ay tatawagan ko siya para magpusando sa kanya. Sabi niya pa rito para hindi magdalawang isip ito. Hindi ba gusto ni Annie na masira ako? Ngayon ay tingnan natin kung sino ang masisira sa aming dalawa. Nang marinig ni Kathy ang sinabi nito ay nasiguro niya na kaagad na buo na ang loob ni Trisha at wala man lang pag-aalinlangan ay kaagad siyang nagsalita at napabuntong hininga. Sige ate, kung yan ang gusto M0 ay gagawin ko kaagad, mabilis nitong sabi sa kanya. Pagkagaling ni Annie sa mansyon ng mga Montenegro ay kaagad siyang umuwi sa bahay nila ni Lucas. Bigla siyang napabilang ng wala sa oras kung ilang buwan na ang tiyan niya ng nga oras na iyon at doon niya nalaman na 3 months na pala siya ngayon. Nitong mga nakaraang araw ay mas lalo pa siyang naging antukin kaya pagdating niya lamang sa kanilang bahay ay kumain lang siya ng tanghalian at kaagad siyang nagtungo sa kanilang silid at nahiga. Pagkahiga niya ay agad siyang nakatulog. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa kanyang panaginip. Bigla kasi siyang nanaginip na may humahabol sa kanya kaya takot na takot siya. Patuloy siyang tumakbo. Tumakbo siya ng tumakbo ng walang katapusan kahit na pagod na siya. Nagising lang siya nang bigla na lamang kumalabog ang pinto. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at pagkatapos ay napatingin sa pinto. Agad niyang nakita doon si Lucas kaya agad siyang nagpaskil ng ngiti sa kanyang mga labi. Kaya lang ay nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito ay kaagad siyang natigilan at unti-unting nabura ang ngiti sa mga labi niya. Napakalamig ng mga itong nakatitig sa kanya at ang mga kilay nito ang halos mag-isang linya.
Ang mga labi rin nito at wala man lang ngiti habang nakatingin sa kanya. Pinanood siya nitong bumangon mula sa kanyang pagkakahiga nang hindi man lang nagsasalita. Hindi man ito nagsasalita pero alam na niya kaagad na hindi maganda ang mood nito at balot na balot ang katawan nito sa malamig na aura. May problema ba? Agad na tanong ni Annie rito. Malamig na nakatitig sa kanya ang mga mata ni Lucas pero hindi pa rin ito nagsasalita. Biglang kinabahan si Annie dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Idagdag pa na hindi pa rin ito nagsasalita at nakatitiglan ang sa mga mata niya. May problema ba sa kumpanya mo? Huwag mo naman sana akong tingnan ng ganyan dahil nakakatakot ang mga titig mo. Sabi niya rito at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang abutin ang kamay nito. Ngunit nang malapit na ang kamay niya sa kamay ni Lucas ay bigla na lamang nitong iniiwas ang kamay nito na halata namang ayaw nitong ipahawak iyon sa kanya. Dahil sa ginawa nito ay bahagya siyang napahiya at hindi alam kung ano ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Naguguluhan siya. Bakit ganito ang ikilos nito? Anong problema? Muli niyang tanong rito at itinaas ang kanyang ulo upang tumitig ritong muli. Hindi pa rin ito nagsalita at para bang hindi nito naririnig ang mga tanong niya. Muli niyang sinubukang abutin ang kamay nito. Kabadong-kabado na siya at natatakot sa itsura nito na akala mo ay may nagawa siyang napakalaking kasalanan rito. Pilit niyang pinalambot ang kanyang boses. Lucas, huwag mo akong takutin. Sabihin mo sa akin kung ano bang problema mo, sabi niya ritong muli, umaasa na sa wakas ay sasagutin na nito ang tanungan niya. Okay lang naman ako, malamig na sagot nito sa kanya at munti na sana siyang makahinga ng maluwag nang muli na namang nagsalita si Lucas. Pero si Trisha ay napakasama ng lagay niya dahil muntik na siyang mamatay, dagdag nitong sabi sa kanya. Ano? Anong sabi mo at anong ibig mong sabihin? Tanong ni Annie rito na naguguluhan. Nang matapos lamang siyang magsalita ay bigla na lang hinawakan ni Lucas ang kanyang braso. Halos mapadaing si Annie dahil sa higpit ng pagkakahawak nito doon. Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba at ito naman talaga ang gusto mo? Kaya huwag kang magkunwari na wala kang kaalam-alam. Malamig na sabi nito sa kanya. Agad naman nagsalubong ang mga kilay ni Annie, naguguluhan siya kung ano ang sinasabi nito, wala siyang kahit ideya. Anong ibig mong sabihin? Ano maman sana ang magiging kinalaman ko kay Trisha? Tanong niya rito na hindi pa rin alam kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Talaga ba Annie? Tanong nito sa kanya at halos manlisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi mo alam ha? Tanong nito sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Wala nga akong alam, pagpupumulit niyang sabi rito ng mga oras na iyon. Ani akala ko nitong nakaraang 2 araw ay magiging maayos na tayo dahil hindi naman na tayo mag-aaway pa. Idagdag pa na nag-usap naman na tayo ng maayos na gagawin natin ang lahat para mapanatili ang pagsasama natin hindi ba? Tanong nito sa kanya. Hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring maintindihan si Annie kaya nanatili lamang siyang nakatitig rito. Nagpatuloy pa ito. Sinabi ko na sayo na hindi na ako makikipaghiwalay pa sayo o nipakasalan pa si Trisha, pero bakit? Bakit kailangan mong gawin ang bagay na ito? Puno ng pait na tanong nito sa kanya at halos mababanaag pa ang pagkadismaya at pagsisisi sa tinig nito. Dahil sa tanong ni Lucas sa kanya ay para siyang sinasaksak. Ang mga salita nito ay tila ba naging mga kutsilyo sa kanyang pakiramdam na tumusok sa dibdib niya. Pinagbibintangan siya nito at wala naman siyang alam na ginawa niya. Wala naman siyang ginawang kahit na ano, kaya no ang sinasabi nito. Pilit niyang inisip kung may nagawa ba siya, pero wala. Sumasakit na ang ulo niya ngunit wala pa rin talaga siyang maisip. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang lumabas na kahit na anumang salita mula rito. Gusto niyang matawa ng mga oras na iyon. Napakalaking katatawanan. Nang magising siya, akala niya ay umuwi ito para lang makita ulit siya, kaya nga dali-dali siyang bumangon mula sa kama at tuwang-tuwa pa at handa na nga sana siyang tumakbo para salubungin ito ng yakap pero naging ganito. Bakit nga ba? Ano nga ba ang ginawa niya? Ang klase ng pagtatanong nito na punong-puno ng panunuya at ang mga titig nitong napakalamig. Lucas, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Sabihin mo sa akin ng diretso, sabi niya rito at pagkatapos ay naptitig rito. Ano ang ginawa mo? Ngumiti si Lucas sa kanya at sarkastikong tiningnan siya. Talaga bang may gana ka pang itanong sa akin kung ano ang ginawa mo ha?
Bigla itong napatingin sa kama kung saan siya nahiga at pagkatapos ay ibinalik sa kanya ang tingin nito. Nakagan ang ginagawa mo sa araw-araw at kung gusto mong matul 0 na gramo ay makakatulog ka. Wala ka ng pinoproblema sa buhay mo dahil lahat naman ng bagay ay kumpleto ka na kaya hindi ko maintindihan ani kung bakit, sabi nito at pagkatapos ay napahilot sa sentido. Binitawan siya nito at pagkatapos ay dinukot ang cellphone nito sa bulsa. May ilang segundo nitong kinalikot iyon bago nito tuluyang iniabot sa kanya. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo, nagmamaang-maangan ka pa talaga. Sabi nito sa kanya. Samantala ay wala naman sa sariling kinuha ni Annie ang cellphone nitong inaabot sa kanya at pagkatapos ay agad niyang tinignan ito. Agad niyang nakita na isa yung artikulo tungkol kay Trisha at kalakip nito ay ang mga larawan nito noong nasa ibang bansa pa ito kaya agad siyang natigilan. Hindi niya rin napigilan na manlaki ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala. Paano napunta doon ang manga iyon? Hindi ba at pinunit na niya ang mga iyon kanina at pagkatapos ay itinapon niya sa basurahan sa labas ng study room ng ama ni Lucas? Nangako rin naman ang daddy nito na nirerespeto nila ang kanyang desisyon kaya nasisiguro niya na hindi nila gagawin ang bagay na ito kung hindi sila ang gumawa nito. Sino? At bakit siya ang pinagkakasalanan nito samantalang niwala na nga siyang balak na ipakita ang mga ito rito? Ang balitang kumalat ay parang isang pasabog. Pag-swipe niya sa screen ng cellphone nito pataas ay tanging ito lamang ang naging lamang ng internet at pinagpaypiestahan na ito ng mga tao at samat-saring mga masasamang komento ang mababasa sa bawat makita niyang artikulo. Agad siyang nagtaas ng ulo at tumingin kay Lucas. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magpaliwanag sana ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita ay bigla na lamang siya nitong inunahang magsalita. Ano, sasabihin mo na wala kang kinalaman sa bagay na ito? Tanong nito sa kanya ng marahas at punong-puno ng puot ang mga mata. Lucas, hindi ako ang may gawa nito, sabi niya rito at napailing. Pinilit niyang paliwanagan ito. Nang marinig ni Lucas ang sinabi niya ay kaagad na nagngalit ang mga ngipin nito at tinitigan siya ng malamig at puno ng galit. Kanina lang pagkaalis ko ay nagpunta ka sa mansiyon hindi ba at ibinigay sayo ni daddy ang mga picture na ito sayo, pagkatapos ay kumalat ang mga balitang ito ngayon hapon lang. Tapos sasabihin mo na hindi ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba Annie ay maniniwala ako sa iyo? Puno ng pagkadismaya na tanong nito sa kanya. Ngayon ay alam niya na ang dahilan kung bakit ganito ito. Iyon pala ang dahilan. Malungkot siyang ngumiti. Parang pinupunit ang kanyang puso. Nalaman mo lang na nagpunta ako doon ay hinusgahan mo na ako kaagad. Kaya ba nagmamadali kang umuwi para lang itanong sa akin ang mga yan? Puno ng sakit na tanong niya rito. Unti-unting hamina ang boses ni Annie. Kanina, naisip niya na dapat ay magpaliwanag siya rito ngunit hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag dahil hinusgahan na siya nito kaagad. Annie, akala ko pa naman ay matahimik ka na. Akala ko ay okay ka na, tayo. Pero mali pala ako. Naisip mo kung gaano kalala ang magiging epekto ng ginawa mo kay Trisha. Kahit na hindi ko na siya pakakasalan ay gusto ko pa rin siyang makahanap ng taong mag-aalaga sa kanya at magpapahal sa kanya. Pero pagkatapos ng ginawa mo, tumigil ito at napailing. Hindi ko na alam, dagdag pa nito. Napangiti siya nang marinig niya ang sinabi nito. Napakabait mo naman pala talaga Lucas. Ang iniisip mo pa na hanapan siya ng mapapangasawa. Bakit responsibilidad mo ba iyon? Tanong niya rito. Labas ka na doon, malamig na sagot sa karnya ni Lucas. Nang mga oras na iyon ay mas nagngalit pa ang mga ngipin ni Lucas. Galit na galit talaga siya. Dahil sa ginawa mo ay pinagpaypiestahan na siya ng mga tao sa internet at kung ano-anong masasamang salita ang ibinabato sa kanya. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mga salitang binibitawan nila sa kanya? Tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mga inagsasabi ng mga tao kay Trisha pero natitiyak niyang napakapangit nga talaga. Pero bakit ang inisip lamang nito ay ang pakiramdam ni Trisha kung nasasaktan man ito dahil sa mga pinagsasabi ng mga tao sa kanya? Siya ay nasasaktan din, pero bakit hindi nito naiisip ang nararamdaman niya? Bakit? Doon pa lang ay malinaw na ang sagot. Sa nakalipas na 2 araw laging naiisip ni Annie na para siyang nananaginip dahil sa saya sa pagitan ng relasyon nila ni Lucas. Napakabait at napaka-sweet nito sa kanya. Lahat ng namagitan sa kanila nitong nakaraang 2 araw ay napakaganda, doon niya naisip na sa sobrang ganda ng mga iyon ay imposibleng maging totoo.
Ibig sabihin ay 2 araw siyang nanaginip. Ngayon ay dumating na ang tamang oras para magising siya sa panaginip niya. Ito talaga ang katotohanan. Lucas, bakit ka ba nagagalit sa akin? Mahina hong tanong niya rito at sinalubong ang nagbabagang mga titig nito. Sa totoo lang ay napakadali lang naman ang solusyon sa problema mo ngayon. Ang hiwalayap mo ako at pakasalan mo si Trisha kung talagang natatakot ka na wala nang magkakagsuto pa sa kanya dahil sa balitang kumalat sa internet tungkol sa kanya. Napakasimple, sabi niya na kalmadong-kalmado, pero sa totoo lang sa bawat pagbuka ng bibig niya ay nadudurog ang puso niya. Diba? Para hindi siya maabuso at masumbatan.ng iba yun na lang ang gawin mo. Tumigil siya at ngumiti. Lucas, nakikita mo ba? Diba ang galing ng naisip ko? Pwede mo akong alisin sa buhay mo at pagkatapos ay ipalit mo siya at pakasalan, para matapos na ang lahat ng ito. Sabi niya rito at nang matapos siyang magsalita ay halos ayaw na niyang magsalita pa. Pagod na siya. Ayaw na niyang magpaliwanag pa rito dahil sobrang durog na siya. Napalunok siya at pilit na pinipigilan ang sarili niyang ipakita rito ang tunay na nararamdaman niya sa harapan nito. Mas maganda na umalis na lang muna siya doon. Tumayo siya at aalis na sana ngunit hindi siya hinayaang makaalis ni Lucas. Pabayaan mo ako, bitawan mo ang kamay ko, sabi niya rito ngunit hindi siya nito binitiwan. Ani hindi pa tayo tapos mag-usap, malamig na sabi nito sa kanya. Lagi mong sinasabi na ayaw mong makipaghiwalay sa akin pero sa totoo lang, ikaw itong gustong makipaghiwalay para makalaya ka na at makapunta na sa piling ng ibang lalaki hindi ba? Puno ng panunuyang tanong nito sa kanya. Bigla namang napangiti si Annie at sinalubong ang mga mata nito at sumagot. Oo, ayaw ko sanang aminin sa'yo pero dahil nahulaan mo, inaamin ko na, sagot niya rito at hindi pa siya nakontento. Bakit iniisip mo ba itatali ko na lang lagi ang sarili ko sa'yo? Tanong niya rito. Hindi pa man ito nakakasagot nang bigla na lamang tumunog ang cellphone nito na agad naman itong sinagot syempre. Agad na sinagot ni Lucas ang tawag. Pagkalagay niya ng kanyang cellphone sa tapat ng kanyang tenga ay kaagad niyang narinig ang naghihisteryang tinig ni Kathy sa kabilang linya. Kuya, may malaki tayong problema. Wala si Ate Trisha rito sa silid niya. Bakas sa tinig nito ang matinding pag-aalala. Paano mo siya makikita kung masyado kang kinakabahan? Hanapin mo siya, sabi niya kaagad rito. Agad naman itong sumagot sa kanya. May isang grupo ng mga tao kanina ang dumating rito at dali-dali silang pumasok sa silid niya. Kung ano-ano ang mga sinabi ng mga ito kay Ate Trisha at alam kong nasaktan siya. Pag-alis ng mga ito ay masaya pa naman si Ate Trisha sa harap ko at akala ko ay hindi niya dadamdaman ang mga iyon. Nagpaalam lang ako sandali na bibili ng tubig pier pagbalik ko ay wala na siya. Sabi nito sa kanya, Kuya anong gagawin natin? Mangiyak-ngiyak na tanong na nito sa kanya. Hanapin mo siya dyan sa buong ospital, sa bawat palapag. Pupunta na ako dyan para tulungan kang maghanap, agad niya sanbi rito at dali-dali niyang pinatay ang tawag. Binitawan niya rin ang kamay ni Annie at akmang hahakbang na sana siya nang marinig niyang magsalita si Annie. Aalis ka ba talaga? Tanong nito. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang nakatayo na ito sa tabi ng bintana at pagkatapos ay binuksan nito iyon. Dahil sa ginawa nitong pagbukas ng bintana, ay umihip sa buong silid ang hangin. Anong ginagawa mo? Napasimangot na tanong niya rito. Samantala ay napasilip naman si Annie mula sa bintana. Nasa ikalawang palapag siya ng bahay. Paano kung tumalon ako rito? Tanong niya rito at pagkatapos ay dahan-daang nilingan ito. Ililigtas mo pa ba siya? O ako, ililigtas mo? Dagdag niya. Huwag kang magbiro ng ganyan. Seryosong tiningnan siya ni Lucas. Ngumiti naman si Annie sa kanya, hindi ako nagbibiro dahil seryoso ako. Sabi niya rito habang nakatitig siya sa mga mata nito. Hindi pa man nakakasagot si Lucas sa kanya nang bigla na namang tumunog ang cellphone niya kung saan ay kaagad niya naman itong sinagot. Muling sumalubong sa kanya ang naghihisteryang tinig ni Kathy. Kuya, nakita ko na kung nasaan si Ate Trisha. Nasa tuktok siya ng ospital kuya at hindi ko siya malapitan dahil tinatakot niya ako na kapag lumapit ako ay tatalon siya doon. Kuya, pumunta ka na rito dahil natatakot na ako. Baka mahuli ka ng dating ay baka may tulak na niya ang kanyang wheelchair bago ka pa dumating, wala pa namang harang iyon kuya. Alam kong ikaw lang ang pakikinggang niya kaya please sabi nito sa kanya.
Oo, papunta na ako dyan, mabilis niyang sagot rito at pagkatapos ay malamig na binaba ni Lucas ang kanyang cellphone. Nang makita ni Annie na tumalikod na si Lucas at para lang itong walang pakialam sa sinabi niya ay bigla na lamang gumalaw ang kanyang mga paa at mabilis na lumapit rito at niyakap ito upang pigilan ito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang niya ng mga oras na iyon para gawin iyon. Kusa na lamang gumalaw ang mga paa niya. Annie, ano bang ginagawa mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya at pagkatapos ay pilit nitong tinanggal ang braso niyang nakayakap sa katawan nito at humarap sa kanya. Huwag kang umalis. Itinaas ni Annie ang kanyang ulo at tumitig sa mga mata nito. Nakita niya na malamig ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at walang emosyon ang mukha. Pwede ba, Annie? Huwag ngayon, sabi nito sa kanya. Pero Lucas, sabi ko ay hindi kita pinapayagang umalis. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang asawa ko. Mag-asawa tayo at hindi kita pinapayagan na iwanan mo ako ngayon para makita ang babaeng iyon na pilit sumisira sa pagsasama natin. Sabi niya rito, Leon ang unang beses na nagawang sabihin ni Annie ang mga salitang iyon. Dati kahit gaano siya kagalit ay hindi niya magawang pagsalitaan ng mga ganong salita si Trisha sa harap ni Lucas. Pero sa pagkakataong iyon ay bigla na lamang lumakas ang loob niya. Wala nang dahilan pa para pigilin niya pa ang sarili niya. Annie, kailan ka pa natutong magsalita ng mga ganyan? Tanong nito sa kanya. Nakangiti namang sumagot si Annie sa kanya. Noon pa man ay ganito na ako magsalita. Hindi mo ba alam? Nagawa niya pa itong tanungin ito. Hindi siya kailanman naging mabuting tao dahil kung hindi siya magiging ganun ay tiyak na lagi na lamang siyang umiiyak noong bata pa siya. Natuto lang din siya. Ang dahilan kung bakit naging mabait lang naman siya at pilit na binago niya ang ugali niya ay dahil sa pagmamahal niya rito. Pero paano naman ito sa kanya? Binago niya ang lahat ng ugali niya at naging malambot siya sa lahat ng aspeto, pero ano ang iginanti nito sa kanya? Sakit. Sa mga panahong magkasama sila ni Lucas ay naging mahina siya at laging nagpaparaya, pero ng mga oras na iyon ay gusto ni Annie na lumaban. Lagi kong iniisip na napakabait inong babae, pero hindi ko inaasahan na may ganyan ka palang itinatagong pag-uugali. Sabi nito sa kanya. Tama ka, akala mo lang talaga mabait ako, pero ang totoo ay ito ako. Ito ang ugali ko, sabi niya rito. Samantala sa hindi malamang dahilan, nang marinig ang sinabi ni Annie ay nakaramdam si Lucas ng tila kurot sa kanyang puso at halos hindi siya mapalagay. Huwag mo akong galitin, Annie, banta niya rito. Hindi ba at ikaw na rin ang nagsabi kanina na may ugali akong ganito? Pues mas maganda nang ipakita ko iyon sa iyo, hindi ba? Tanong niya rito, ngunit bigla na lamang ulit tumunog ang cellphone ni Lucas. Dahil rito ay dali-dali niya itong hinayla papasok ng silid at nagmamadaling humakbang palabas ng pinto. Isasara na sana niya ang pinto nang bigla na lamang may malakas na tunog siyang narinig mula sa silid kaya nagtatakbo siyang bumalik. Pagtingin niya ay bukas ang bintaga at halos mapamura siya sa galit at halos tumigil ang kanyang paghinga habang tumatakbo palapit sa bintana. Nang sumilip siya mula doon ay nakita niya ang basag na porcelain na vase. Nakahinga siya kaagad ng maluwag, ngunit iginala niya ang kanyang paningin sa buong silid at hindi niya nakita doon si Annie. Agad niyang dinukot sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Kian. Magpadala ka ng 2 tao rito sa bahay, bilin niya rito, kung saan ay kaagad namang umuo si Kian sa kanya. Samantala nang marinig naman ni Annie ang sinabi nito ay hindi siya makapaniwalang tumingin rito at lumabas mula sa banyo. Anong ibig mong sabihin? Pababantayan mo ako? Malamig na tanong niya rito. Oo, natatakot kasi ako na baka gumawa ka ng hindi magandang bagay ngayon. Mabilis na sagot nito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na hindi maganda ngayon. Since hindi ka na rin naman makapaghintay na makita ang babaeng iyon ay pumunta ka na agad dahil hindi na kita pipigilan pa. Nang matapos siyang magsalita ay agad na namatay ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang desperation na habulin ito ay unti-unti nang nawawala. Nang dumating ang bodyguards na pinatawag ni Lucas ay nagbilin lamang ito sa mga ito bago ito tuluyang umalis. Narinig ni Annie ang mga ibinili nito sa mga ito at napakasimple lang naman. Huwag niyo siyang hayaang mag-isa at palagi niyo siyang susundan. Akala niya pa nga noong una ay 2 lalaki lang ang ipinatawag nito, ngunit may 2 pa palang babae na ipinatawag ito upang magbantay naman sa loob ng silid mismo, kaya bale 4 ang nagbabantay sa kanya ng mga oras na iyon.
Kahit anong gawin niya ay kailangan na nakasunod ang mga ito sa kanya at hindi siya papayagan ng mga ito na mawala siya sa kanilang paningin. Ngumiti ng malungkot si Annie ng mga oras na iyon dahil bakit pa siya nito kailangang pabantayin. Saan pa kaya siya pupunta? Wala naman na siyang bahay na mauuwian. Wala na rin ang nanay niya na matatakbuhan niya para pagsumbungan. Samantala pagdating naman ni Lucas sa ospital ay kaagad siyang dumiretso siya sa top floor ng ospital at doon niya nakita si Trisha na nakaupo sa wheelchair nito at ang magaba nitong buhok ay magulo at tila wala sa sarili. Nang naroon na siya ay nakita niya na itinutulak na nito ang wheelchair gamit ang dalawa nitong kamay. Konting-konti na lang ay malapit na ito sa gilid. Habang pinapanood niya ito ay parabang nakalabas ang puso niya dahil sa sobrang kaba niya. Ilang metro ang layo mula kay Trisha ay naroon si Kathy at umiiyak na hinihikayat ito na tumigil na. Ate Trisha, halika na rito, please. Nakikusap ako sayo. Napakadelikado dyan, sabi nito. Mabilis naman itong sanagot. Ayokong umalis rito. Mas mainam na rin siguro ito dahil wala na rin naman akong mukhang may haharap pa sa iba. Sagot ni Trisha rito. Ate Trisha, may paraan pa para maayos ang mga bagay-bagay at hindi lang sa ganitong paraan. Halika na rito. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Nandito lang ako lagi sa tabi mo at ipinapangako ko sayo na hindi kita iiwan, sabi ni Kathy rito. Pinalamang na rin ito ang tinig pero wala pa rin itong epekto. No! Biglang sumigaw ng malakas si Trisha. Hindi, napailing ito. Hinding-hindi na ako papansinin ni Lucas, sabi nito. Hindi nito alam na naroon na siya dahil nakatalikod ito sa kanila ni Kathy. Nanatili lamang siya dong walang imak at pinapanood ito, nakikiramdam. Seeing that Lucas only has Annie in his eyes now, pinalayas na niya ako sa buhay niya. At kung sakaling mamatay man ako ay mas maganda na rin na hindi na niya mabalitaan pa, Kathy, gusto ko sanang ilihim mo ito sa kanya. Sobrang lungkot ko ngayon pero mahal na mahal ko pa rin siya kahit na wala na siyang pakialam sa akin. Sabi nito at nagumpisa ng umiyak nito. Hindi mo ako kailangang kawan, kasalanan ko ang lahat ng ito. Sa totoo lang ayaw kong makipaghiwalay noon sa kanya. Hindi ko dapat siya hiniwalayan at pinagsisisihan ko ang desisyon kong iyon. Alam mo ba kung gaano ko pinagsisisihan iyon? Wala akong ibang hiling kundi ang maibalik yung mga panahon na nagmanahalan pa kaming dalawa. Dagdag pa nang marinig ni Lucas ang mga sinabi nito habang umiiyak ay bigla siyang nahigpan bigla. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o ano. Trisha sa wakas ay nagawang buksan ni Lucas ang kanyang bibig upang magsalita. Nandito ako at hindi kita pinabayaan. Halika rito, ipinapangako ko na tutulungan kitang malutas ang bagay na ito nang hindi maaapektuhan ang reputasyon mo, pangungumbins niya rito. Totoo ba? Masayang tanong ni Trisha kanya at pagkatapos ay tuluyan na nga itong lumingon sa kanya. Bakit ka nandito? Bigla nitong tanong sa kanya. Akala ko ba hindi ka pupunta? Big bang sabihin ay nagmamalasakit ka pa rin sa akin? O mahal mo pa rin ako? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nakita niya ang pagtulo ng luha ni Trisha at pagkatapos ay inikot ang kanyang wheelchair at mabilis na pinagulong sa harap ni Lucas. Ilang sandali pa ay kaagad na hinawakan ni Lucas ang wheelchair nito at hindi na nag-aksaya pa ng oras para dalhin ito sa silid nito. Matapos ilagay si Trisha sa kama ng ospital ay agad na nilingon ni Lucas si Kathy na nakatayo malapit sa pinto. Tumawag ka ng doctor ngayon din, utos ito sa rito. Okay kuya, mabilis na sagot nito at lumabas ng silid. Ilang sandali pa nga ay may pumasok na dong doktor at chinek si Trisha at pagkatapos ay sinabi ng doktor sa kanila na wala naman itong nakitang problema. Dahil rito ay nakahinga ng maluwag si Lucas. Magpahinga ka na, sabi niya rito. Nang marinig ito ni Trisha ay bigla siyang napaisip, hindi niya gustong umalis si Lucas sa tabi niya ngayon. Kailangan niya itong pilitin na manatili sa tabi niya ngayong gabi.